Isang mapagpalang araw po muli sa inyong lahat. Ako nga po muli si Brother April na muli ninyo makakasama sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Samahan niyo po ako sa pagbasa sa Matthew 2:9. After hearing the king, they went their way, and behold, the star which they had seen in the east went on before, continually leading the way, until it came and stood over the place where the young child was. Tayo po muna yung manalangin. Panginoon, maraming salamat sa araw na to, sa pagkakataon na pinagkaloob niyo po na magamit upang maghayag ng salita. Gamitin mo lang po ko ang aking bibig para sa mga iba na mga nakikinig na iba mga nakakalimot. Gabayan mo po ako na marami pong maabot through this message, Lord Jesus. And wala po magagawa kung wala ka sa buhay. Pangunahan, kabayan, Jesus name, Amen. So, title na ito, pinamagatan ko, God will direct our path. Minsan ba, napapatanong tayo kay Lord kung bakit marami tayong prayers na hindi natutupad, na sa tingin natin naman ay nakakabuti. Minsan naman ba napapatanong tayo, ba't gantong path yung napunta sa atin? Ba't parang samantalang yung sa iba, parang ang dali ng napagdadaanan nila? Kung minsan napapaisip tayo na parang ang unfair ni Lord, ay nagkakamali tayo kasi may kanya-kanya siyang plano, kung may kanya-kanya siyang direksyon para sa bawat isa sa atin. It seems parang malabo, but ganyan talaga yung plano ni Lord. Minsan hindi talaga natin siya malalaman, and yung wisdom natin is limitado sa at hindi natin basta-basta maaabot kung ano talaga yung gusto ni Lord para sa atin. And baka kung ating pipilitin, baka magkamali lang tayo, or baka magkamali pa tayo ng isipin. And even ang mga angel is hindi rin alam kung ano yung mga plano ni Lord para sa atin. And all we need to do lang is magtiwala tayo sa kung ano ang gusto ni Lord. And wag mo siyang papangunahan. And hayaan mo siya na kumilos. Dahil pag hinayaan mo siyang kumilos sa buhay mo, magiging maganda yung result nito. Way back tayo sa panahong bagong silang si Jesus, nang siya ay pupuntahan ng mga pantas o wise men na tinatawag. And di ba, napaka-significant ng ginamit ni Lord upang i-guide ang mga pantas tungo sa bagong silang na si Jesus. Actually, madalas itong makita tuwing Christmas. Ito yung between. Imagine natin sa panahon ni Jesus, yung bagong silang pa lang siya. Yung panahon na yun, talagang kung may hahanapin tayong tao or lugar, hindi madali, hindi basta-basta. Hindi gaya panahon ngayon, hindi pa uso yung mga Google Map, Waze, or any apps na tracking device or wala ring social media para hanapin yung lugar na gusto nating hanapin, or wala rin namang social media na pwedeng mag-post para mapagtanungan na tao. And possible rin na karamihan sa mga tao hindi rin alam kung sila'y magtatanong doon kung saan ba lugar pinanganak si Jesus. But dahil sa star na ginamit ni Lord upang i-guide yung mga pantas, ay natagpuan nila si baby Jesus. Just imagine, ginamit nilang transpo noon is camel. And yung camel na yon, ayon sa nabasa kong commentary, ang nailalakad nila is 20 to 40 miles per day. And yung lugar nilang pinanggalingan galing Persia or Babylon na tinatawag na ngayon is modern Iran, is 900 miles yung layo nila. Imagine na lang natin kung gaano kalayo. And talagang yung perseverance nila
sa pagsunod sa um, sa ginamit ni Lord para matagpuan si Jesus. Talagang grabe yung naging perseverance nila. And imagine na lang natin na umabot ng buwan sila na gano'n na parang 'di ba kung sa atin tayo minsan kung may pupuntahan tayong lugar, isang araw pa lang tayo minsan ilang oras pa lang tayo naglalakad, 'di ba? Ta- tayo parang tanong na tayo ng tanong sa kasama natin kung nasa na ba tayo, kung malapit na ba or malayo pa ba. Pero sila, dire-diretso lang sila. Hindi sila, wala naman sinabi na nag-doubt sila. Basta sumunod lang sila kung ano yung direction na binigay ng ating Panginoon. And possible, kung huminto sila, syempre baka ibang way ang mapuntahan nila. Baka pwede rin silang mapahamak. Dahil posibleng itong direction na binigay ni Lord is pinaka-safe na way para mapuntahan bagong panganak na si Jesus. And minsan, 'di ba, talagang nakaka-confuse talaga dahil ayun nga, hindi talaga biro yung nilalakad nila. Pero ayun nga, para lang mapuntahan is talagang tuloy lang sila para lang mapuntahan kung sino talaga yung tunay na tagapagligtas. So, in our present time, para rin tayong mga wise men na naglalakbay papunta sa destination na gusto ng ating Panginoon. Na kung saan ang mga nagtuturo sa atin, pastors, leader, ating mga magulang, na ginagamit ni Lord upang i-guide tayo sa tamang path. And just want to share key points to find God's direction in our lives. Number 1, your obedience direct you to the right path. Like wise men in the Bible, sila yung nagpatunay na yung talino hindi sa sarili nang gagaling, kundi sa Diyos. Kasi 'di ba sa panahon natin ngayon, makapag-aral, iba nakapag-aral lang ng masteral or doctoral. Marami lang naaral, minsan mas nagre-rely sila sa kung ano yung nakikita nila. And masasabi pa rin ito na wala pa rin silang wisdom kasi itong mga wise men na to, hindi naman natin sila masasabi na naghihirap. And dahil naman kaya naman nila mag-alay ng ginto para sa ating Panginoon, pero still hindi pa rin sila nakadepende sa sarili nila, kundi sa kung ano yung ibinigay na direksyon ng ating Panginoon. And alam nila yung kung ano talaga yung magiging result nito, kundi yung pag-obey sa kung ano yung tama. And para sa mga nakikinig, hindi yung kung ano man yaman and meron ka makapagdala sa tamang path or magandang buhay na iyong pinapangarap. Makuha mo lang ito sa pamamagitan ng pag-obey at pakikinig sa gusto ng ating Panginoon. Huwag tayong basta magdesisyon sa mga bagay na alam mong hindi kalooban ng Diyos. Huwag mo i-compare yung na-accomplish ng iba sa gusto mong ma-accomplish sa buhay mo. Ating tandaan na yung Panginoon, may kanya-kanya siyang inire-ready para sa bawat isa sa atin. And base yan sa kung ano yung magiging purpose mo and kung saan ka talaga magpa-prosper. And hindi ikaw ang nakakaalam niyan, kundi ang ating Panginoon lamang. Our best thing that we can do is to put our full trust and wag mawawala yung obedience kay Lord. May nakakita man sa atin o wala, is dapat andun pa rin. Number 2, just follow even though the instructions seem unclear. Speaking of trust, si Lord, hindi pumapalya yan. Ating Panginoon, balikan natin yung mapantas. 'Di ba? Wala naman silang idea na milya-milya ang aabutin ng buwan ng kanilang paglalakbay. Pero hindi sila nag-doubt. Nagpatuloy sila kasi gusto nga nila matagpuan kung saan ang tunay na Diyos. Sa panahon natin ngayon, mas high-tech pa
na mas madali mahanap yung lugar. For example, madali na andyan lang yung church na minsan walking distance lang makikita na natin. And kung gusto talaga natin malaman yung gusto na path ng ating Panginoon sa atin, makikinig tayo sa kung ano ang pinarating niya, and kung ano ang sinasabi ng ating mga leaders, na ating mga pastor, upang hindi tayo malugaw, especially ang pagbabasa ng Bible. Kasi nandito na lahat ang message ng ating Panginoon, nandito na lahat yung mga gusto niyang iparating. And talagang hindi madali ang ating pagdadaanan. Dahil padadaanin tayo sa lubak-lubak. Kasama talaga to dahil hindi madaling way and maraming nakakalitong daan na kung hindi tayo mag-iingat at at kung hindi tayo hingi ng guidance, baka tayo maligaw. Kaya napaka-importante na huwag tayong lalayo sa kung ano talaga yung gusto na ating Panginoon. Although, sa bawat isa sa atin, malayo na ang narating natin, but seems parang hindi pa natin nakikita ang dulo. Huwag tayong mawawalan ng pag-asa dahil makakarating din tayo sa dulo, which is ang pangako ng Panginoon. Huwag tayong hihinto dahil tayo rin yung magiging talo kung hihinto tayo. Huwag natin isipin yung hirap, isipin natin yung reward na naghihintayin na pagkakaloob ng ating Panginoon. And sa iba naman na feeling na nahuli dahil nagkamali o bumagsak sila, huwag kayong mag-aalala because still God nandyan para naghihintay sa bawat isa sa atin. And magpatuloy lang tayo dahil si God ready to give us a chance na mag-rise up at magpatuloy hanggat may buhay pa tayo. Tuloy lang dahil si Lord andyan lang para samahan tayo. And your obedience is a direct way to Jesus. Tayo po ay manalangin. Ang ating prayer focus, pray for wisdom to recognize God's leading wholeheartedly and to receive His direction in our lives. And ang prayer points, pray for the lost, pray that may be receptive to God's truth and love to experience salvation, hope, and joy in Jesus. Tayo po'y manalangin. Lord, maraming salamat sa araw na to, sa pagkakataon na pinagkakaloob niyo po. Lord, maraming salamat na andyan ka para gumamit ng ibang tao, para kami paalalahanan sa tamang path, para po kami gabayan, para po kami itama. Lord, ikaw na po ang bahala sa iba na nakakalimot. Ikaw na po ang magpaalala sa iba na naliligaw ng landas. Lord, hipuin po kanilang puso. Iparealize mo po sa kanila, napaka-importante na mag-rely po sa iyo dahil wala na po kami ibang mapupuntahan kundi ikaw lamang. And sa iba pa po, Lord Jesus, na maging receptive, Lord, sa iyong love, na Lord, walang katapat ang love mo sa bawat isa sa amin, na hindi po to kayang ibigay ng kahit sinong tao kundi ikaw lamang. Nawa ikaw po ang patuloy na manguna at mag-touch sa heart ng iba, Lord Jesus. And ganoon din, wala po kami magagawa kung wala ka sa aming buhay, Lord. I-touch mo po ang heart and bigyan mo po kami, Lord Jesus, ng kalakasan pa upang, Lord, kung ano man po yung gusto mo pong marating namin pat is mapuntahan po namin. And wala po kami magagawa kung wala ka sa aming buhay. Maraming salamat in Jesus' name. Amen. And maraming salamat po sa patuloy niyong pakikinig. God bless.